Hindi malaman ni Lorraine ang kanyang gagawin. Putlang-putla ang mukha ng kanyang mama at para na iyon hindi humihinga. Kahit masamang-masama ang kanyang pakiramdam, ay pinilit niyang lumabas ng bahay para humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Lululunin na niya ang lahat ng hiya. Sa paghingi ng tulong sa mga kapitbahay na noon, ay minamata nila alang-alang sa kanyang mama. Para na siyang napapanawan ng uliran, dala sa pagkaliyong nararamdaman ng makalabas ng bakuran. Nagsisigaw siya ng nagsisigaw upang humingi ng tulong sa mga taong nagdaraan. Parang awa niyo na, tulungan niyo ang mama ko, sigaw niya. Nagtitingin na naman sa kanya ang mga naglalakad at ang ibang nasa mga bahay na katabi ng kanila. Tiyempo naman papalabas ng daan ng mag-asawang si Lusing at Kanor para bumili ng aalmusalin ng mga ito. Nagulat pa ang dalawa nang marinig ang pagsisigaw ni Lorraine na halos malumpasay na sa semento. Para na ninyong awa, tulungan ninyo kami. Patuloy niyang sigaw na hindi na napigilan ng papaiyak. Kanor, tingnan mo kung ano ang nangyari sa batang iyon. At panay ang sigaw. Ani ni Aling Lusing sa kanyang asawa. Mabilis namang nilapitan ni Mang Kanor si Lorraine. Kasunod nito ang asawa. Ano ba ang nangyari? Tanong ni Mang Kanor nang makalapit kay Lorraine. May ilang mga tao na huminto para mag-usyoso sa kanila. Tulungan niyo po akong madala si mama sa hospital. Inatake po siya sa kanyang sakit. Umiiyak niyang sabi. Nasaan ang mama mo? Tanong ni Aling Lusing habang inalalayan siyang tumayo. Naroon po siya sa loob ng banyo namin. Aniyang napayakap sa matandang babae. Kanor, puntahan mo na siya sa loob para madala agad sa hospital. Ani ni Aling Lusing sa kanyang asawa. Mga kasama, tulungan ninyo akong ilabas si Aling Gemma. Aning ni Mang Kanor sa ilang mga kalalakihang nanunood sa kanila. At saka nagpauna na itong pumasok ng bahay. Sunura naman dito ang ilang kalalakihan. Ang isa ay kumaway ng tricycle na dumarating para doon isakay ang mama niya. Hindi naman nagtagal ang mga ito. Maya-maya lang ay lumabas na rin at buhat-buhat ang mama ni Lorraine. Mang Kanor, dito ho. Anong na lalaking kumaway ng tricycle? Mabilis na naisakay ng tricycle ang walang malay na si Aling Gemma. Lorraine, dito ka na muna sa loob para maalalayan mo ang mama mo. Doon na lamang ako sa likod ng driver. Ani ni Mang Kanor sa kanya. Inalalayan pa ni Aling Lusing si Lorena habang sumasakay ng tricycle. Hindi na ito maiwasang makadama ng awa sa kanila. Kung nagkataong hindi mag-asawa ang nakakita sa kanya, ay baka tuluyan nang namatay ang kanyang mama. Walang taong ibig tumulong sa kanila. Sumobra kasi ang pagkamata pobre nilang mag-anak, kaya walang ibig na tumulong. Tayo na pare, sa pinakamalapit na hospital tayo. Pakibilisan mo lang. Ani ni Mang Kanor sa driver. Nanatili namang nakatayo si Aling Lusing habang hinahatid ng tanaw ang tricycle. Nang mawala na ito, sa kanyang paningin ay lumapit sa gate ni na Lorraine at saka iyon isinara. Paalis na sana si Aling Lusing. Matapos niyang isara ang gate ni na Lorraine para bumili ng almusalin nilang mag-anak, nang makarinig siya ng pagsabog sa loob ng bahay. Bahagya pa siyang nagtaka kung ano ang narinig niyang sumabog. Gusto sana niyang pumasok ngunit nagdadalawang isip siya. Baka may mag-isip pa ng masama sa kanya kung papasok siya sa loob ng bahay gayong wala namang tao doon. Ipinagmulang bahala na lamang niya ang kanyang narinig. Ipinasya na niyang bumili ng aalmusalin ng mga anak niya. Hindi pa siya nakakatalikod nang biglang may sumabog na naman sa loob ng bahay. Sa pagkakataong iyon, ay malakas ang pagsabog at pakiramdam niya. Ayaw manig pati ang kanyang kinatatayuan. Napahinto rin ang mga taong nagdaraan at napalingon sa pinanggalingan ng malakas na pagsabog.
Kasunod niyon ay paglagablab ng apoy at ang makapal na usok sa buong kabahayan ni na Lorraine. Sindak na napaurong si Aling Lucy. Ang nasa isip niya ay sumigaw ngunit parang walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Sunog mga kapitbahay! Nasusunog ang bahay ni na Aling Gemma. Malakas na sigaw ng isang lalaking napadaan. Doon pa lang parang nagising si Aling Lucy. Paglingon niya, ay nakita niya ang mga taong naglalabasan sa kani-kanilang mga bahay na may mga dalang timbang na may mga tubig. Suguran ang mga ito at saka binilya ang malaking gate ng bakal para makapasok sa loob ng bakuran. Tumawag kayo ng bumbero, sigaw ni Aling Lucy nang makabawi sa pagkabigla. Patuloy naman ang pagdating ng mga taong may dalang timba, kung saan-saang nanggagaling ang mga tao na nais maapula ang malakas na paglagablab ng malaking bahay. Palibhasa ay kahoy ang dingding ng ikalawang palapag ng bahay ni na Lorraine, kaya mabilis iyong nilamon ng apoy. Kulang kalahating oras bago dumating ang dalawang bumbero. Halos tupok na ang buong kabahayan. Nang mapawi ang makapal na usok, ay puro hollow blocks na lamang ang nakatayo sa malaking bahay. Kung bakit parang ito lamang ang sinadyang masunog. Walang ibang mga bahay ang nadamay na malapit sa bahay na nasunog. Matapos ang mahabang sandali, ay kanya-kanya ng uwian ang mga tao. Ilang mga kapitbahay na lang ang naiwan na nag-uusyoso. Isa doon si Aling Lucy, na lunos sa nangyaring sunog. Walang kamalay-malay si Lorraine sa nasunog nilang bahay. Kahit hirap na hirap ang kanyang kalooban, ay pinilit niyang maging matatag. Nasa critical na kondisyon pa ang kanyang mama hanggang sa mga sandaling iyon. Kasalukuyan nilang hinihintay ni Mang Kanor na lumabas ang doktor na tumingin sa kanyang mama. Laking pasasalamat niya. Hindi siya iniwan ni Mang Kanor hanggang sa makarating sila sa hospital. Binigyan lang ng first aid ang kanyang mama at agad silang ipinahintid sa ambulansya ng doktor na sumuri sa kanyang mama. Dinala ang kanyang mama sa mas malaking hospital. Ni Kusing ay wala siyang anumang dalang pera. Kakagising lamang niya at sukang-suka siya. Kaya nagmamadali siyang nanaog para tumungo ng banyo. Hindi niya akalain ng matuklasan ng kanyang mama ang may 1 linggo na rin niyang inililihim na pagdadalang tao. Gusto na sana niyang ipagtapat dito ang totoong kalagayan. Dangat natatakot siyang baka atakihin ito ng sakit sa puso. Kung sasabihin niyang buntis siya at walang amang matatawag. Hindi niya akalain na ganoon din pala ang mangyayari. Mabuti na lang at naagapan niya ang pagbagsak nito. Kung nagkataon, ay baka patay na ito ngayon at habang buhay niyang sisisihin ang kanyang sarili. Nagpapasalamat na rin siya na kahit paano na baka sakaling madugtungan pa ang buhay ng kanyang mama. Naipangako tuloy niya sa kanyang sarili na kapag nakarecover ito, ay isa-isa niyang pasasalamatan ng personal ng mga taong tumulong sa kanilang mag-ina. Unang-una na siguro niyang pasasalamatan si Mang Kanor na hanggang ngayon ay hindi siya iniiwanan. Mabuti na lang at may dala itong pera. Kung nagkataon ay baka namatay na rin ang kanyang mama dahil wala siyang ipapang-down sa hospital. May pera siyang nakatabi na pantubos ng kanilang lupa't bahay. Malaki pa nga lang ang kulang niyon kaya hindi niya maibabayad sa bangko. Saka na lamang niya papalitan ang perang ipinaluwal nito kapag nakauwi na sila. Ang hindi niya alam ay wala na silang bahay ng mga sandaling iyon. Pati ang naitatabi niyang pera ay kasamang nasunog. Dito ka na muna at bibili ako ng makakain natin sa labas. Palagay ko ay pare-pareho pa tayong hindi nag-aalmusan. Pukaw nito sa kanya. Sige po Tata Kanor at marami nga pong palang salamat
sa pagtulong ninyo sa amin. Sagot niya sa mabait nilang kapitbahay na ama ng lalaki ng kanyang itinatangi at ama ng kanyang ipinagdadalang tao. Wala itong kaalam-alam tungkol sa kanila ni Andrew. Ang batang ito kung magsalita, sino naman ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang magkakapitbahay? Anito at saka nagmamadali na siyang iniwan. Hindi naman ito masyadong natagalan. Nang muli itong bumalik, ay may dala na itong tray ng pagkain. Siya namang labas ng doktor na sumuri ng kanyang mama. Napatayo na agad siya para salubungin ang doktor. Kamusta na po ang mama ko, doktor? May kaba niyang tanong dito. Kita kasi sa mukha nito na parang pagod na pagod. Maayos na siya. Kasalukuyan siyang natutulog. Mabuti na lang at mild lang ang kanyang inabot. Kung nagkataon, ay baka hindi na kayo makarating dito. Pwede na ninyo siyang ikuha ng kwarto. Kailangan niya ng mahabang pahinga para siya makabawi kaagad. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Salamat po, Dok. Mangiyak-ngiyak niyang sabi dito. Sige na. Maya-maya lang ay lalabas na siya. Sabi nito, at saka tuluyan na silang iniwan ni Mang Kanor. Napatingin siya kay Mang Kanor na parang nagpapasaklolo. Hintayin mo na lamang ako dito. Kung gusto mo, ay kumain ka na. Ako nang makikipag-usap sa nurse station. Tura nito na parang nahuhulaan ang kanyang iniisip. Muli na naman siyang iniwan ni Mang Kanor para pumunta ng nurse station. Makalipas ang mahaba-habang sandali, ay bumalik na ito na may kasamang isang nurse. Sinamahan na sila ng nurse sa kinuhang kwarto ni Mang Kanor para sa kanyang mama. Doon na rin sila kumain habang hinihintay nilang ipasok ang kanyang mama. Sarap na sarap siya sa ibinulong lugaw ni Mang Kanor na may kasamang puto at kinudkod na niyo. Hindi pa niya napapangalahati ang malaking tasa ng lugaw nang makaramdam siya ng pagsusuka. Bakit? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Mang Kanor. Nang bitawan niya ang mangkok ng lugaw, sabay sa po ng kanyang sikmura. Hindi na niya nasagot ang tanong nito. Nagmamadali niyang itinungo ang banyo at doon niya isinukang lahat ng kanyang kinain. Mabilis naman nakasunod sa kanya ang nurse na nag-aayos ng bedding ng kama. Sa pag-aakalang kung napaano siya. Matapos niyang isuka ang lahat ng kanyang kinain, ay para siyang lantang-lantang. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paningin. Mabilis naman siyang nadaluhan ng nurse bago siya tuluyang mawala ng malay. Tulungan niyo ako, sigaw ng nurse na ikinabigla ni Mang Kanor. Ibinaba niya ang tasa ng lugaw na kanyang kinakain at nagmamadaling tumungo ng banyo. Gayon na lamang ang gulat nito nang makitang nakahandusay sa kandungan ng nurse si Lorraine. Anong nangyari sa kanya? Gulat na gulat nitong tanong sa nurse. Bigla na lang ho siyang hinimatay matapos niyang magsuka. Pakitulungan ninyo ako para madala natin siya kay doktora. Anito kay Mang Kanor. Walang sabi-sabi nitong ibinuhat si Lorraine at nagmamadaling inilabas ng kwarto. Kasunod nito ang nurse. Matagal-tagal din naghintay si Mang Kanor bago lumabas ang doktorang sumuri kay Lorraine. Sinalubong na kaagad niya ito para alamin kung anong lagay ng dalaga. Hindi naman siya kinakabahan dahil sa bakas na magandang mukha ng doktora na parang masaya pa ito. Kamusta na po ang lagay niya, doktora? Salubong niya dito. Wala po kayong dapat ipag-alala. Natural lamang iyon sa isang nagdadalang tao. Malapit na po kayong maging lolo. Sabi nitong nakangiti sa kanya. Ihintayin na rin po ninyo at palabas na siya. Sabi pa nito at saka iniwan na siya. Nakaguhit ang malaking pagtataka sa kanyang mukha habang hinihintay niya itong lumabas.
May mga katanungang naglalaro sa kanyang isip na hindi niya mabigyan ng kasagutan. Sa bagay, ay wala siyang pakialam sa buhay ni Lorraine. Naaawa lang siya dito, kaya hindi niya maiwan. Tata Canor, si Mama po. Pukaw nito sa kanya, nakasama ang nurse. Hindi ko alam kung naroon na siya sa kwartong ikinuha ko. Ang mabuti pa ay doon na tayo. Aniya at nagpauna ng lumakad ito. Kasunod niya ito at ang nurse na nag-aayos sana ng mama nito. Naroon na sa kwartong kinuha ni Mang Canor ang kanyang mama. Nang pumasok silang tatlo doon, tulog na tulog ito. Maraming aparatong nakakabit sa katawan nito. Gayunman, ay panatag ng itsura ng mukha ng pagkakatulog nito. Uuwi na muna ako para makakuha ng mga kakailanganin ninyo dito. Lorraine, ang nanalusing mo na lang siguro ang babalik rito para may kasama ka. Maya-maya ay sabi niya kay Lorraine. Nang mapuna niyang panatag na itong nakaupo sa gilid ng kama ng mama nito. Sige po, pasensya na po kayo sa pang-aabala ko sa inyo. Sagot nito sa kanya. Saka tumayo para siya ihatid ng labas. Marami pong salamat, Tata Canor. Sabi pa nitong muli nang makalabas na sila ng kwarto. Sige na, bumalik ka na sa loob. Baka magising na ang mama mo. Itabi mo na ito. At baka may kailangan kang bilhin mamaya. Aniya matapos iabot dito ang 1,000 papel para ito ay may panggastos at saka iniwan na niya ito. Hindi nito magawang abutin ang pera at alam niya ang nararamdaman nito. Sige na anak, kakailanganin mo ito. Pilit niya dito. Kinuha nito ang pera at isinilid kaagad sa bulsa. Parang gustong mapaiyak ni Lorraine sa kabutihang loob na ipinakita nito sa kanya. Hindi niya akalain na ganoon pala kabait ang pamilyang kinaiinisa nila noon. Gusto pa sana nitong tanungin ang matanda kung nasaan ang anak nito. Nadalang hiya na lamang siya kay Tata Canor at baka mag-isip ito ng masama sa kanya. Pumasok na rin siya sa loob nang mawala na sa kanyang paningin ang mabait na matanda. Hapon na nang makauwi si Mang Canor sa kanila. Inabutan niya doon ang anak na si Andrew. 2 linggo itong nawala para ipapalit ang mga naipong pera sa bangko sa Maynila. Tingin niya ay kadarating lang din ng kanyang anak. Nakasukbit pa kasi sa balikat nito ang may kainamang laki na traveling bag na dala nito nang umalis. Ano bang nangyari sa iyong tao ka? At ngayon ka lamang umuwi. Kanina pa hintay sa iyo si Paring Paing. Nagbilin lamang na bilhin mo raw bukas ang mga materyales na gagamitin sa bubong. Salubong sa kanya ng kanyang asawa. Ipagtimpla mo muna ako ng kape. At kanina pa akong kapeng-kape. Sagot niya na parang hapong-hapo na naupo sa mahabang bangko. Ikaw anak, gusto mo bang magkape? Sige ho, anito. Saan ba kayo galing niyan? Sabi pa ni Andrew na naupo sa tabi niya. Tama na nga ba ang kanyang kutob? Nakadarating lang din ang kanyang anak. Tiyak na wala pa itong alam sa nangyari sa kanilang kapitbahay. Bakit ba ang tagal mo? Sa ospital sa bayan mo lang yata dinala si Gemma. Ani ni Aling Lucy, matapos ibaba sa mesa ang 2 tasa ng kaping umuusok pa sa init. Tinanggihan kami doon, kaya itinuloy ko na sa provincial yung mag-ina. Aniya matapos lumagok ng kaunting kape. Bakit ho? Anong nangyari sa kanila? May kabang tanong ni Andrew sa kanya. Nakakaawa naman ang mag-ina. Nasunog pa ang kanilang bahay kaninang pag-alis ninyo. Singit ang kanyang asawa na lalo niyang ikinabigla. Ano?
Nasunog ang kanilang bahay? Tanong niyang napatayo sa baybaling ng tingin sa kabilang bahay. Napagaya rin si Andrew sa ginawa niya. Bigla na lang may sumabog sa loob ng bahay nang makaalis kayo kanina. Mabilis ang naging pagkalat ng apoy at hindi na kayanan ng taong apuhin iyon. Tupok na ang kanilang bahay nang dumating ang mga bombero. Sabi nitong nakigaya sa kanilang mag-ama. Ano bang kamalasan ang umabot sa pamilyang iyan? At sunod-sunod ang inabot nilang trahedya sa buhay. Naiiling na sabi ni Mang Kanor. Hindi naman mapakali si Andrew. Alalang-alala siya kay Lorraine. Hindi niya makuhang tumawa sa mga nangyayari dito. Umaayon sana sa kanyang gusto ang mga pangyayari para malubos ang paghihiganti niya kay Lorraine. Ngunit sa nangyayari ngayon, ay parang bulang nawala ang galit niya sa babaeng itinatangi. Parang gusto niya itong puntahan para damayan at ipadama ang malaki niyang pagmamahal dito. Ano nga palang lagay ni Gemma ngayon? Tanong ng kanyang ina sa kanyang tatay. Maayos na silang mag-ina ng iniwan ko kanina. Bakit silang mag-ina? Nagtatakang tanong ng kanyang nanay. Nalabis niyang ikinabigla. Huwag mo na itong ipamamalita sa iba. Sabi pa muna ng kanyang tatay, bago nito itinuloy ang sasabihin. Malamang na kaya inatake ng puso si Gemma, ay natuklasan nitong buntis ang anak na si Lorraine. Sabi pa nito, na parang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Paano mo namang nalaman na buntis si Lorraine? Pauwi na sana ako kaninang maaga-aga pa, nang malaman kong maayos na ang lagay ni Gemma. Pinakain ko muna si Lorraine, dahil pareho na kaming nagugutom. Bigla na lang nagsuka si Lorraine, at nawala ng malay. Pinatingnan ko muna sa doktor, kaya lalo akong nagtagal. At doon ko na lamang buntis pala si Lorraine. Magdadalawang buwan na. Mahabang paliwanag nito. Pakiramdam ni Andrew ay may kumudlit na sakit sa kanyang dibdib. Sa huling sinabi ng kanyang tatay. Saglit niyang kwinenta sa isip nang una niyang katalik si Lorraine. Nasundan pa iyon ng nasundan. Hindi niya pwedeng paglakuan ng kanyang isip. Magdadalawang buwan na noon ang mula ng katalikin niya si Lorraine. Walang ibang lalaki nakagalaw dito, liban sa kanya. Sinabi sa kanya iyon ni Cheryl, dahil ayaw nitong mapagamit sa ibang lalaki, kundi sa kanya lamang. Para siyang nagising sa mahabang pagkakatulog. Kailangan na pala niyang sabihin dito ang totoo niyang nararamdaman. Lalo siyang kailangan nito, ngayon dahil sa sunod-sunod na nangyari sa buhay nito. Maiwan ko na muna kayo. Kailangan naming mag-usap ni Lorraine. Sabi niyang nagmamadali nang lumabas na kanilang bahay. Takang-taka naman ang kanyang mga magulang. Nahabol ng tingin sa kanya. Anong nangyari sa batang iyon? Bakit kailangan niyang kausapin si Lorraine? Ani ni Aling Lucille habang tinatanaw ang anak na pasakay ng tricycle. Malay ko, baka magkakaapo na tayo. Nakangiting sagot ni Mang Kanor sa asawa. Gulat na gulat si Lorraine nang mapagbuksan niyang nakatingin si Andrew. Ngayon lang niya itong nakitang ngumiti ng ganoon. Lalo pa itong gumapo sa pagkakangiting iyon. Parang gustong lumabas ang kanyang puso sa katuwaan. Ang tagal na niya itong gustong makita. Anong kailangan mo? Hindi tayo pwede ngayon. Walang magbabantay kay Mama. Parang gusto niyang pagsisihan ang huling sinabi. Gustong-gusto na talaga niya itong yakapin at paghahalikan. Parang hinahanap na kasi ng kanyang katawan ang madalas nilang gawin. Kumusta na siya? Malayong sagot nito na hindi pa rin nawawala ang mga ngiti sa labi matapos isara ang pinto.
maayos na. Kailangan ng matagal ng pahinga para siya gumaling. Maupo ka. Ikaw, kumusta na ang pakiramdam mo? Bigla niyang naalala ang kanyang pagdadalang tao. Alam na ba nito ang kanyang kalagayan? Kaya ganoon ang tanong nito sa kanya. Maayos naman. Aniyang pinag-aaralan ang ekspresyon ng mukha nito? Kung may nalalaman na sa kanyang kalagayan, mabuti naman kung ganoon. Paglabas nga pala ng mama mo dito, ay sa amin na kayo tutuloy. Sabi nitong titig na titig din sa kanyang mukha. Muntik na siyang maubos sa sinabi nito. Ano ba ang akala nito sa kanya? Nabili na ba siya nito? At pati ang kanyang mama ay gusto pa yata nitong talunin. May nadama siyang galit sa lalaking itinatangi. Hindi na lamang siya nagpahalata dito. Bakit naman sa inyo kami titira? Ang laki-laki ng bahay namin. Kung gusto mo, ay kayong lumipat sa amin hanggat hindi pa tapos ang pinapagawa mong bahay. Pang-uuyam niya dito sa pag-aakalang may binabalak ito sa kanilang mag-ina. Hindi mo ako naiintindihan, kaya huwag kang masyadong mataray. Ano ba ang dapat kong intindihin? Yung araw-araw mo akong katalikin ng libre kaya doon mo ako patitirahin sa inyo? Parang maiiyak niyang sabi dito. Nasunog ang bahay ninyo kaninang ihatid kayo ni tatay sa hospital. Tupok ang kalahati niyon, kaya wala kayong matitirhang mag-ina. Anito nang hindi makatiis sa nakikitang awa sa kanya. Niyakap siya nito ng buong higpit. Para siyang binagsakan ng langit at lupa sa narinig niya dito. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng mga luha. Paano na sila ngayong mag-ina kung gayon nasunog pala ang kanilang bahay? Kaya siya nagbenta ng katawan ay para matubos ang kahuli-hulian nilang ari-arian. Ngayon, malapit na itong matubos at saka namang nasunog. Ano bang kamalasan ang dumating sa kanila? At sunod na sunod ang dagok ng kanilang inabot. Huwag ka nang umiyak. Baka makasama pa iyan sa ating baby. Anong baby ang sinasabi mo? At paano mo natiyak sa iyo ang itong dinadala ko? Ako na ang nakakaalam niyo. Kaya sa ayaw at gusto mo, ay sa amin muna kayo titira ng mama mo. Okay ba sa iyo iyon, sweetheart? Parang nanunuksong sabi nito sa kanya. Parang gustong lumabas ng kanyang puso sa katuwaan nang tawagin siya nitong sweetheart. Ang sarap pakinggan sa tenga. Pati sa kanyang mama, ay mama na rin ang tawag nito. Bigla niya itong niyakap at siniilang halik ang mga labi. Dala ng malabis na kaligayahan. Wait! Awat nito sa kanya. At saka siya bahagyan nitong inilayo. Mahal mo ba ako? At handa kang pakasal sa akin? Namiminyong pangsabi nito. Sige, sa isang kondisyon. Sakay niya sa sinabi nito. Hindi matingkala ang kaligayahang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Bakit may kondisyon pa? Malapit na nga tayong magka-baby. May pakondisyon-disyon ka pang hinihiring. Sige na nga. Ano nga ba ang kondisyon mo? Ngumiti ito ng matamis. Ligawan mo muna ako. Ganun. Halika't simulan ko ng manligaw ngayon. Sagot nitong mabilis na nahuli ang kanyang mga labi. Makalipas ang 3 buwan, ay magaling na ang mama ni Lorraine. Magandang-maganda ito sa suot na gown, na kulay puti. Gwapong-gwapo naman ang kanyang papa, sa suot nitong barong Tagalog, at slack na kulay blue. Nakalaya na ito sa tulong ni Andrew. Pinakiusapan ng kanyang asawa ang may-ari ng bangko. Nahulug-hulugan na lang nila ang nakuhang pera ng kanyang papa dito.
Maligayang maligaya si Lorraine dahil sa muli silang makakasama ng kanyang mga magulang sa pinakamahalagang araw sa kanyang buhay. Ito ang naghatid sa kanya sa altar. Magandang maganda rin siya sa suot na damit na pangkasal na ipinatahi ni Andrew sa isang sikat na couturier sa Manila. Hindi nakapinga sa kanyang ganda ang malaki na natiyan sa suot na damit na pangkasal. Hindi rin papahuli sa kagwapuhan ang pinakamamahal niyang si Andrew. Bagay na bagay dito ang suot nitong barong Tagalog na tinarunuhan ng puting pantalon at puting sapatos. Tingin nga niya ay parang itong si Fernando po sa pelikulang Ang Padrino. Tapos na ang kanilang kasal at pasakay na sila sa bridal car patungo sa reception. Nagaganapin sa isang kilalang restaurant doon. Mama, Papa, sumabay na kayo sa aming mag-honeymoon. Biro ni Andrew sa mga biyanan na ikinatuwa ng mga ito. Anong honeymoon ang pinagsasabi mo dyan? Hindi mo ba nakikitang malaki na itong tiyan ko? Sita niya sa asawa na nakataas ang isang kilay. Ito namang asawa ko. Hindi ko na mabiro. Sabi nito sabay halik sa kanyang mga labi. Matagal na naghinang ang kanilang mga labi. Saglit silang sumagap ng hangin at muli na namang nag-ugpong ang kanilang mga uhaw na labi. Sa pagkakataong iyon ay ganap na ang kaligayahan ni Lorraine. Nakausal siya sa pagpapasalamat sa Diyos at pinahihintulutan nitong maranasan nila ang tinatawag na karma para makita nila ang kanilang pagkakamali. Salamat din sa isang hampas lupang mang-uuling at binago nito ang kanilang pananaw sa buhay. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Andrew at Lorraine. Sana po may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. Stay safe and God bless everyone.